Nako, heto na mga kababayan, kapapasok na balita, breaking news, nagulantang ang lahat. Nako po, iyak sila. Stage 4 na. Stage 4 na po ang utang ng Pilipinas. Nako, yan po ang ating alamin sa video ito mga kababayan. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga, bago po natin yan i-play, eto, pasadahan po muna natin yung mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto po, no, itong post ni, napaka-real talk po nito itong post ni Congressman Kiko Barsaga. Sabi niya po kasi mga kababayan sa post niya, noong COVID-19 pandemic yun mga kababayan, isang linggo pa lang may plano na si Duterte. Ngayong oil crisis, isang buwan na, nakatutok pa rin sa impeachment. Ayan na. Diba? Kaya nga mga kababayan, marami po ang nagpapasalamat. Na tayo po ay dinaanan ng isang pandemic. Na COVID-19 nung panahon po ni former President Duterte at hindi po sa panahon ni President Bongbong Marcos Jr. Kasi biruin nyo isipin nyo na lang kung magkakaroon po ngayon ng COVID, for example lang, wag naman sana. Tapos ganito po yung kabagal ang aksyon ng gobyerno. Diba? Wala na. Tigok lahat ng Pilipino, no? Tigok lahat ng mga Pilipino. Yung matitira lang yung mga mayayaman kasi pwede silang lumipad kasi kung for example meron silang mga private jet, di ba? O sila pwede silang lumipad at magpaturo kung saan nila gusto. Pero tayo pong mga ordinaryong Pilipino, wala. Tugi muna, gurgur, dahil sa gobyerno. At pinagpapasalamat po natin yan kay former President Duterte. Dahil nga, no, hindi itong bangag na ito ang itong si President Bongbong Marcos Jr. ang naging presidente noon. So, oil crisis, pag-usapan po natin ang oil crisis mga kababayan. Ako, isang buwan na pala. Ayon po kay Congressman Barsaga, pero wala pa rin sila. Hanggang ngayon, puro plano pa rin. At nakatutok sa impeachment. No? May nakita nga ako kanina, sabi ko doon, wag munang magpa-full tank yung ating mga kababayan, no? Tipid-tipid daw muna at huwag magpa-full tank para magkasya ang langis sa ating bansa. Biruin mo yan. Papaano po yung mga nagta-travel from Manila to Mindanao kung saan mang lupalop ng bansa natin, di ba? Sa palagay mo ba, kakasya sa kanila ang kalahati lang? Hindi full tank? Di ba? Isipin mo naman yun doon, mga kaubayan. Nako po. Ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol po sa post na yan ni Congressman Kiko Barsaga. Okay. Sabi po dito mga kaubayan ni Retzel, the greatest still leader of all time by BBM. Correct. Sabi po dito, what if impeachment voting can be national voting as well? No, the people voted for what person to lead. Shall be the people will also voted to step down. Yun nga yun kasi parang ang gustong mangyari ni Brandon, no? Ang gusto niya pong mangyari, parang butuhan na lang. Election na lang ulit. Gusto ba ninyo yan? Kasi kung kaming tatanungin, tayong mga DDS talagang gusto natin. Gusto natin mag-election na. Gusto nga natin 2028 na para maibsan naman itong ating nararanasan ngayon, di ba? Pero I tell you this mga kaubayan, mahirap pong pagdadaanan ng susunod na presidente. Sa laki po ng utang ng Pilipinas, lubog na lubog po tayo. Pati nga po mga ari-arian ng Pilipinas, di ba? Pinagbebenta na ng gobyernong ito. Nagbenta pa ng gold reserve, no? Kinuha pa yung mga SSS fund, PhilHealth fund, di ba? O yung PhilHealth fund, iwan ko nga kung naibalik na. Yung GSIS at saka yung ano pa yun? Na fund ay ginamit nila sa itong Maharlika fund, di ba? Saan na kaya yun? Grabing stress ang binigay nila sa mga Pilipino. Lahat kinukuha nila. Wala naman tayong nakikitang malalaking proyekto. Bakit kinukuha nila? Nung panahon ni former President Duterte, di ba?
Nung panahon nga ni former President Duterte, may pandemic pa. Oo, may build pa. O hindi naman kinuha yung PhilHealth Fund. Hindi naman kinuha yung ISIS Fund. Pero ngayon, bakit ganito ang nangyayari? Ha? Mananagot talaga kayo sa susunod na administrasyon, di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan din po natin to. Itong post ni Attorney Harry Roque. Sabi po dito kasi sa kanyang post mula sa Ang Balita Ngayon na magtipid ang mamamayan. Okay? Tapos, party-party ang maletagang gamit ang pera ng bayan. Ayan. Ito po ang kabuuan ng balitang yan mga kababayan. Sabi po kasi dito, no? Magtipid ang mamamayan. Roque binatikos ang event sa Malacanang. May event pala ang Malacanang. Roque binatikos ang event sa Malacanang. Umani ng atensyon ang reaksyon ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque matapos niyang patamaan ang sinigawang luxury event sa Malacanang na pinangungunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos. May luxury. Okay? Luxury event pala. Ang naturang event ay ang Manila unveiling ng luxury wall covering brand na Di Gournay. Correct if I'm wrong sa pronunciation, no? Di Gournay na ginanap sa Kalayaan Hall at tampok ang high-end artistry. Curated design at eksklusibong pagtitipon ng mga personalidad mula sa design and cultural community. Okay. Ayan nga mga kabayan, tayo pinagtitipid po tayo ng mga hinayupak pero sila, okay, may pasabi-sabi pa, okay, patayin ang ilaw, okay, wag mag full tank, lahat na lang pinagtitipid tayo mga kabayan pero sila pala, may may mga party pala sila, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Noli, wow, tipid talaga ang mamamayan dahil wala na halos ibili. Correct. Okay. Lahat ng bilihin tumaas, lalo na dito sa probinsya. Ginawa lang gatasan ang sambayanan habang ang iba kumakampi sa government na to. Sinungaling, Oo nga talagang ginagawang gatasan lang ang sambayanan mga kababayan, no? Ng administrasyong ito. Grabe naman, no? Ay nako. Sabi po dito, ang mga Marcos noon pa man mayaman na yan. Who cares kung mayaman sila? O kung mayaman sila, bakit kailangan pa nila? You know what? Kung mayaman talaga sila, bakit kailangan po nila magnakaw? And it is on record, nasa Guinness World Book of Record pa nga yan, ba? Pinatanggal lang. Okay? Na ang Marcos ay ang pinaka magnanakaw sa buong mundo, mga kababayan. World record di ba? Who cares kung mayaman nga kayo pero sa pagnanakaw naman galing ang kayamanan nyo. At sa taong bayan naman galing ang mga pera na yan. No? So kung maaari nga lang ibalik na Ibalik nyo na yung mga ninakaw nyo. Yung mali-maleta nga di ba? Dapat ginagamit na yan ngayon. Sa panahon ng krisis, ginagamit yung mali-maleta na yan. Pero hindi. Diba? Saan na kaya yan napunta? Okay? Saan na napunta yung mga mali-maletang yan? Ay, nako. Sabi po dito ni Trusted Man, hindi na nagsagawa si Roque sa maleta. Ang tagal na niyan. Nagsawa si Roque sa maleta. Ang tagal na niyan, hindi pa man presidente, PBBM, narinig na daw yan ni BP Sara. Baka pwede mag-request ibang lalagyan naman. Nako po. Ayan. Sabi po ni Trusted Man. You know what, Trusted Man? Para kang si Claire Castro, no? Ang galing mo pag Duterte ang pinag-uusapan. Yeah? Ang galing yung manisi. Ang dali yung manisi pag Duterte. No? Pag sa Marcos, aray ko po. Depende lang yan sa paniniwala mo. Kung ikaw po, Trusted Man, no? Ay naniniwala na sa Marcos, maniwala ka sa kanila, wag mo na kaming idamay, okay? Alright, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin to. Nako, stage 4 na mga kababayan. Stage 4 na po ang utang ng Pilipinas, pasok. Papakita ko sa inyo ito.
ano ito? Shinare ito ng vlogger sa Hague na si Alvin and Tourism. Okay? Ito pasensya na kayo mga ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi, okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin. Okay, heto, pag-usapan natin kaagad itong punto ni Trixie Cruz Angeles, no? Si Attorney Trixie Cruz Angeles. Maganda po ang point ni Attorney Trixie dito. Kasi po ngayon, itong mga kalaban po ni Vice President Inday Sara Duterte ay sabi nila, no? Tinitira nila ang mga DDS eh. Kasi sabi ng mga DDS, tayo mga DDS, no, na bakit naman si VP Sara ang impeachment ang inaatupag ng administrasyon, ang Kamara, ang House of Representatives? Bakit tutok sila dito sa impeachment ni VP Sara? Na ang daming problema, especially dito sa crisis na kinakaharap ngayon ng bansa. Yan ang sabi ng mga DDS. Ang sagot ng mga dilawan at mga loyalista, sabi nila, kahit may crisis, it doesn't mean na hihinto tayo sa pag-imbestiga dito sa mga corrupt official ng Pilipinas. So tama lamang na itong si VP Sara ay patuloy rin itong impeachment complaint na ito. Yan ang point ng mga loyalista. Na kahit raw crisis, hindi hihinto ang mga administrasyon at itong Kamara na imbestigahan kung sino yung corrupt. Now, ngayon, kaming mga DDS, nung narinig namin yan, sabi namin, payag kami dyan. Pati itong si Trixie Angeles, payag kami dyan. Di ba? Kasi, kahit may crisis, hindi tayo hihinto. Kung sino man ang accountability sa mga nagnanakaw ng pera ng kaban ng bayan. Kung sa tingin ninyo, nagnakaw si VP Sara, nag-file kayo ng impeachment, kung may ebidensya kayo, sige. Kung gusto nyo yan, hala, sige. Yan ang gusto ninyo, di ba? Ngayon, may point si Attorney Trixie dito. Mamaya, kasi po, ito yung nangyari. Ito ipapakita ko sa inyo, ito, unahin ko na ito. Pero like, share mo na bago ko ipapakita ito, Kasi may point si Trixie. Like, share, tapos yung hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Bago natin ipapatuloy. Especially itong mga dilawan at mga loyalista. Crisis tayo ngayon, kahit crisis tayo, kasi kurap. Pero yung mga corrupt rin sa mga ahensya sa gobyerno, ayaw ninyong imbestigahan. Na mas malaki yung perang nilustay. Utot ninyo. Ito pa. Ito pa yung nakakagalit. Ipapakita ko sa inyo ito. Ano ito? Shinare ito ng vlogger sa Hague na si Alvin and Tourism. Okay? Ito pasensya na kayo mga taong bayan. Ipapakita ko sa inyo ito. Bad news po ito. Okay? Kasi, bad news ito. Kasi, para sa akin bad news ito. Kasi alam ko na wala na namang pupunta itong pera na ito. Okay lang kung si Duterte ang gumawa nito. Kasi, anong tawag doon? May tiwala tayo kay Duterte. Magasta ng maayos itong pera na ito. Ito lang naman ang gagawin ng Administrasyong Marcos. Ano yan? Basahin ko. Alam kong masasaktan ang taong bayan dyan, pero wala tayong magagawa sila ang nasa posisyon. Ayan Akala mo naman nagtatrabaho. Ano nakalagay dyan? Marcos admin rushes to secure 408 billion in new loans. Sa mga hindi nakaintindi, ang Marcos administration ay naninigurado, okay? Ang Marcos administration ay naninigurado ng 408 billion na pera na uutangin. Utang na naman. Patay tayo dyan. Uutang na naman si BBM, okay? Ito, para sa akin, bad news ito. Kasi, hirap na nga ang bayan natin. Hirap na ang bayan natin, umutang pa. So yan mga kabayan, no? As of today, okay, ang utang po ng Pilipinas ay nasa 18 di ba? 18 point something trillion na po mga kababayan. Tapos uutang na naman po sila ng mga billions. So
Gaya nga po ng sabi ko nung last vlog natin, mga kababayan, baka umabot po before, no? Magtapos ang 2026, okay? Baka umabot na po tayo sa 19 to 20 trillion, mga kababayan, ng utang ng Pilipinas. Diba? Grabe. Grabe po talaga itong utang na ito. Ha? Doble-doble. Sabi nga kanina, stage 4 na. Okay? Stage 4 na po ang utang ng Pilipinas. Kasi malala na malala na po. Oo. Maaari na po tayong tawaging failed state, mga kababayan. Okay? Kasi ano na tayo lubog na lubog tayo sa utang. Okay? Lahat kasi ng problema nilang nakikita ngayon sa ating bansa, always nilang pang solution, di ba? Utang. Kaunting problema, utang ng ininya nyo. Ba? Tigilan nyo na yan. No? Tigilan nyo na yan. Wala rin naman kayong ginagawa para sa taong bayan, tigilan nyo ng utang. Ha? Mangungutang kayo, kukurakutin lang. Ipang mamalitan nyo lang. Diba? Pwede ba tigilan nyo ng pangungutang na yan? Dinadahilan nyo pa yung kahirapan sa Pilipinas. Dati nang mahirap ang Pilipinas dahil pinahihirapan ninyong mga politiko kayo. Diba? Wala na, hindi na nga tayo nakakabayad ng tama sa mga utang natin. Kaya nagkakaroon po tayo ng debt deficit, no? Ay nako. Talagang mahihirap ito. Talagang personal opinion, mahihirapan po ang susunod na presidente. Kung si BP Sara man yan, mahihirapan siya. Whether we like it or not, mahihirapan po ang susunod na presidente. Dahil po sa laki ng utang, no, ng Pilipinas at walang income generated na mga project. Income generated project wala. Mga kababayan, ano ba ang purpose, bakit kayo nangutang? Para lang ipamalita? Dapat kasi, nagro-roll po ang perang inuutang nila. Nagro-roll po, mga kababayan. Diba? Para napapakinabangan ng taong bayan, mapapaginabangan ng gobyerno, at mayroon din tayong ipambabayad sa utang. Hindi yung pure bulsa lang. Diba? For example lang, ganito lang example natin para mas maintindihan po natin. For example, mangutang kayo sa Bombay. Okay? Umutang kayo. Okay? Pinangutang kayo ng Bombay ng sabi ng 10,000. Malapit na yung bayaran. Okay? Uutang na naman kayo tapos yung, for example, yung kalahati pa lang nababayaran ninyo, sinabi nyo sa Bombay na, okay, utang ulit ako, iano mo na lang, ikaltas mo na lang yung natitira. Edi may deficit na yun, mga kababayan, hindi mo nabayaran, kaunti na lang yung makukuha mo sa susunod na utang mo. Diba? At pag ganyan, continuous, mga kababayan, ang ginagawa, tulad ng nangyayari ngayon sa administrasyon ni BBM, talagang maghihirap po tayo. Talagang maghihirap po ang bansa natin. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dyan, mga kababayan, sa stage 4 na ang utang natin? Malala na po, malala na. Just comment down below at syempre wag pong kalimutang i-like ang video ito. Maraming salamat po.